Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:37 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. TGIF, Tengarits, Friday, Hindi maganda. pa. Ay, hindi pa ba? Hindi pa ba? Thursday Ayaw lang pala. ngayon. Ano ka ba? Ano ba? Advance ako. Sabi ko pa naman, magpapahinga tayo this weekend. Hindi pa pala po. Thursday pa lang, Attorney Cam. Siguro ganito talaga kapag medyo parang pagod na pagod ka ngayong araw na ito. Pero sorry sa mga nag-expect katulad ko na Friday today, Thursday pa lang pala ngayon. Thank God it's Thursday. Ako magpa-Friday pa sana. Oo, thank God it's Anyway, Friday. Thursday pa lang po. Bukas Yes. meron pang isang araw Oo. para sa pagpupunyagi. Ayan. Yes. Kaya naman ngayong Thursday, sasamahan po muna namin kayo. Kami po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayan. Nag-a-advance na. Iba talaga kapag minsan advance ka mag-isip eh. At minsan hindi mo namamalayan kung anong oras na, anong araw na kapag ikaw ay medyo busy na. Yan. Kaya naman, shout out sa lahat ng mga busy at hindi na maalala kung anong araw ngayon katulad ni Attorney Cam. Magandang gabi sa inyo at magandang gabi rin po sa mga gustong makipagtalakayan sa amin ngayon dahil ang aming topic ngayong gabi ay makaka-relate ang mga mag-asawa. Yan. May kinalaman pa rin sa properties, Panyera, dahil tinuloy-tuloy na po natin ito from yung sa donation, tapos syempre buyer Yung sale. good faith, ayan. At ngayon po, pag-uusapan po natin ang tungkol naman po sa pagbebenta ng property ng mag-asawa. Yan. Alam naman po ninyo kapag mga mag-asawa, minsan po, or kadalasan, kapag kayo po ay nagpapakasal ng walang pre-nuptial agreement, ayan, ang batas po ang nagsasabi kung ano po ang marriage settlement ninyo. Ayan. Baka mahina yung aking ayan. Kaya naman, kapag marriage settlement na pinag-uusapan, papaano po ninyo i-govern, pamamahalaan ang inyong mga ari-arian. At kasama na po sa pamamahala, of course, yung pagdidispose o pagbebenta ng property. Yan. Sabi nga nila pa niya, for richer, for poorer, in sickness or in health, to love and to cherish, till death to us part. Hindi totoo yan. Ay, hindi ba? Ay, hindi masama. Sa lang yan, Hall of Phrases. Alam mo kung bakit? Bakit? Sa porsyento or porsyento, sa statistics ng mga taong naghihiwala ngayon dahil sa kahirapan, ay napakarami, Attorney Cam. Yan. So yung sinasabi niya for richer, for poorer, hindi yan totoo sa lahat ng sa maraming mga mag-asawa. Ay. Kapag nagka-problema na sa pera, sunod-sunod na, Attorney Cam. Lagi naman ganun pa niya kapag financial, ayan. Tapos hindi na pagkakaunawaan, medyo hindi na nagiging pareho ang kanilang pag-iisip, pagdating po sa kung anong gusto ng isa, tapos sasalungat yung isa. So nagkakaroon na tapos magsisik ng comfort sa iba. Nako. Ayan. Ay, ang daming nakarelate. Magsisik ng comfort sa iba. Kaya naman po, ang ating topic ngayon, simplihan lang po natin dahil Thursday naman ngayon. Kailan po ba pwede Hindi ibenta simple to. ang house and lot Kasi complicated ito ang usapin. nang walang pahintulot ng mag-asawa? Lalong-lalo na kung halimbawa, Panyera, ay sila po ay naghiwalay na not Hindi in good terms. tsaka Hindi siya kumbaga hindi napagkasunduan ang hiwalayan. Tipong umalis na lang yung isa, pinalayas yung isa, so makabilang bahay, ayun. Hindi
Hindi consensual ang Ah, paghihiwalay. At hindi lang yun, no? Wala pong annulment decree na nakuha. mm. Ayan. So, pag ganito po ang sitwasyon, papasok na po syempre yung mga naipundar na mga ari-arian, hindi lang ng isa, no? Kahit na dalawa pa sila, dahil kung absolute community of property ang nag-govern sa kanila, dalawa silang may-ari ng property. At hindi lang yun, Panyera, papasok din dito, Panyera, siguro yung usapin na naghiwalay sila, and then dahil nga nag-seek ng comfort sa iba, so yung kanyang nagbigay ng comfort, binigyan niya ng property ng ari-arian, nang walang pahintulot ng asawa. Ayan. O kaya naman, binenta ang kanilang mga property nang walang pahintulot, tas bumili ng sarili, nakapangalan dun sa kanyang mistress. So may mga ganon na mga circumstansya na nangyayari po sa totoong buhay. Yes. Common ito, Attorney Cam. Kaya naman po, no, kapag ganito, ano bang dapat gawin ng ating mga asawa o yung spouse na hindi po nakapagbigay ng consent o hindi nakapagbigay ng pagpayag doon po sa bentahan or thank you, pahintulot ng pagbebenta ng kanilang properties. Ayan. At syempre, batiin lang muna natin lahat po ng mga nakatutok ngayon. Magandang gabi. Ikaw ba ay Magandang gabi Panyera? magandang gabi sa DZRH Dos Compañeras. Yes. Unang-unang nanunood sa atin, Eds Maglakas, classmate ko ito ng high school, Attorney Cam, second year high school. Si Tita Ami Miraflor Garcia, Josephine Garimbaw sa Michigan, and Violeta Montecalvo Zambrano. And then, Gael Enriquez, Tita Ami, Grace Recta na Imbag Arabi Imadam, si Ramel Maluto ng Gimaras, Mami Belen Rivera, Chara Abraham, at gayon din si Wilson Aldea, si Manuel Nonato, at Attorney Cam, merong merong term, si Gael Enriquez. Anong term ni Gael? Instead na comfort, comfort. Comfort, pwede ha? Ang sabi naman ng Ma'am Mirna Villanueva de la Cruz, sabi niya, when hunger knocks at your door, love goes out of the window. Kayo ha, marami kayong mga hugot ha. Ma'am Racy Lobo Simon, magandang gabi. At mga taga Dagupan City, lalong-lalo na si Jason Abulensya. May inisip akong kanta yung kantang Love Just Ain't Enough, Panyera. Diba? Sabi doon kapag hungry daw kayo, magsusuffice ang pag-ibig. Pero parang hindi naman makatotohanan Maybe sa iba. sometimes love just ain't enough. Di ba, Panyera? Eto, Alfredo Oredina, magandang gabi po sa Jericho Ferrer. Sabi niya, first day po ngayon ng August. Oo nga, no, ang bilis ng panahon. Kahapon ay swell day para sa iba, although nung isang araw pa yung iba. Eduardo Narvaez, nanonood po sa Atlanta, Georgia, USA. Magandang gabi po. Rehelio Olmo, Ivy Gutierrez, Ringo Placides, good evening po, watching from Tuguegarao City. Gina Lindugan, nanonood dyan sa Makati. Ivy Gutierrez, Jerry Sumagaysay, Rizal Di Lorenzo sa may Kawayan, Bulacan. Jason Abulensya at si Jericho Asibeco Basco from Puerto Princesa City. Magandang gabi din po, Elmer DC. Kaya din, magandang gabi, Andy Marquez. Sabi niya, salamat daw si Ma'am Yerna, sabi niya, salamat po sa pagbasa ng comments as much as possible po kasi because we value everybody. Sinusubukan po nating mabasa ang inyong mga comments or mga messages. Thank you very much for tuning in. Salamat po. Miss Irene Almodovar from Angono Rizal, Nancy Madrona, and Nancy Madrona, ano yan? Yan yung asawa ni Kuya Alejandro. Talaga ba? Alejandro. Si Apple Osman Dinrowa. Magandang gabi. Napapakanta na po kami talaga dito. Ayan, dahil relatable po ang ating topic sa lahat po ng mga mag-asawa na naghiwalay, magkasama o maghiwalay pa lang. Maghihiwalay pa lang. Ayun. Dos Compañeras. Hopefully hindi sa ganitong hindi umabot sa ganito pero just in case na umabot kayo sa ganito, at least po alam po ninyo ang gagawin ninyo. So again po, sa mga mag-asawa, sa mga nakakapundar po ng mga properties, hindi naman lahat nakakapundar, Panyera, kasi may mga iba na nagre-renta pa rin. Pero just the same, no, kung meron po kayong kahit real properties o kaya naman po yung personal properties, yung mga nag-i-invest po sa probinsya na mga lupa-lupa. Kasi mas po, madaling bumili ng lupa sa probinsya kaysa dito sa Maynila. Maliban sa halos wala ng bakante, no? Napakamahal. Yes, Pagkita mo pa lang sa fair market value. Zonal value din is
Mahal. Kaya nga sabi ko nga, kung yung lupa ni Nanay Flory at ni Ay, oo Tatay nga. na nandoon sa Bagtingon, Benavista, Marinduque ay nandito sa Maynila, abay, multi-billionaire ako, Attorney Cam. Hayang buhay. Oo nga, pati kung yung lupa ni Papa William Adami Ay, kaya lang doon sa nandito probinsya, rin. magkano lang ang value ng lupa? I No, know. 100 pesos per square meter. Pag nasa bukid-bukid pa, no, ay mas mababa pa. Di ba? Oo, kaya yun. sana no, kung nasa Manila lang yan. Anyway, ito yung topic po natin, no. So, papaano na kapag hindi po na kabigay ng consent o Oo. kaya walang pahintulot ang bentahan ng lupa. Yes, kasi normally po, kapag kayo ay mag-asawa na, yun pong mga properties na pagmamay-ari ninyong dalawa ay hindi maaaring i-dispatcha, i-dispose, ibenta, iparenta ng isang partido lamang. Dapat kayong dalawa ay nag-a-agree at pareho kayong merong pahintulot sa transaksyon. Mhm. Kaya po pumapasok dito yung tinatalakay ni Attorney Cam, no, na paano kapag walang pahintulot. Mhm. Yan. At hindi lamang po yan, no, dahil doon sa katanungan natin sa ating topic na kailan ba pwedeng ibenta ang house and lot nang walang pahintulot ng asawa. May mga instances po na hindi rin po kailangan ng pahintulot ng Yes, asawa. No? oo. Halimbawa na lamang po kung ito pong property na meron si spouse ay minana niya. During. The marriage, ibinigay po ng kanyang, idinonate no, ng kanyang magulang o kaya ibang tao. O kaya minana na exclusively para sa Yes. isang asawa lamang at hindi for both parties. At kapag ganito po, no, po pwede niyang ibenta ang properties nang walang pahintulot. Kasi Yes. ito ay eksklusibo niyang Yes. ari-arian. Kahit pa ito po ay nakalagay for example sa title na Cheryl Adami Molina married to Mhm. Kim Molina, kung ito po ay mana na nakuha during the marriage, no, dahil as indicated, no, na may asawa na siya nang natanggap ito at napatituluhan, no, kung ito po ay mana at ito naman ay matitrace doon, no, sa meron nga, again, we go back to meron pong traceback document, so doon malalaman ninyo na ay hindi na kailangan ng consent ni Papa Kim, ano, hindi na kailangan ng consent ng asawa ko or asawa mo. Yan. At dun mapapakita rin, of course, na kung kayo po ay nagkaroon ng bentahan sa ibang tao, valid pa rin ang inyong bentahan. Yes. Oo. Ang sinasabi lang po ng batas, no, especially sa family code, papaano po ang mga ari-arian na pagmamay-ari ng parehong spouse. Mag-asawa. Oo. Ito man po ay nakuha niya nung siya ay single pa lamang, wala silang prenuptial agreement, so nung mag-asawa na sila, pareho na silang may-ari Yes, nito. take note po. Again, kino-cover po ng absolute community of property, no? Kung wala po kayong marriage settlement or prenuptial agreement, automatic po default na property regime ninyo ay kayong dalawa ang nagmamay-ari ng mga properties na nabili, napundar bago pa kayo ikasal, no? Yes. At during sa inyong kasal, kahit pa kayo po ay separated in fact or separated de facto, ibig sabihin naghiwalay na kayo, kasunduan nyo lang, pero walang basbas ng korte. Maliban sa mana na tinanggap during the marriage. Ayan. Ibig sabihin po ang isang housewife, no? At wala pong trabaho, walang income. Hindi gainfully employed kasi maraming trabaho ang housewife sa Totoo Attorney Cam, naman, no? mas malupit Mas nga malupit, yan. yes. Pero ibig sabihin, nagtatrabaho ng walang sweldo. Yes. At dahil ang kanyang mister, ang siyang nakakapagpundar, no? Siya yung malaki ang kita, may magandang trabaho, at nakakabili ng mga ari-arian, dapat po ba na i-chepwera na lang po si housewife? Siyempre hindi. Dahil sa ilalim po ng batas, yung sweldo ni Mr. o yung sweldo ni Mrs., silang dalawa ang nagmamay-ari. Kahit isa lamang sa kanila ang nagtatrabaho. O yun po, so Kaya mga Mr. o mga Mrs., no? Karapatan po ni Mrs., no? Especially kung si Mrs. ang taong bahay, karapatan po ni Mrs. ang kalahati sa inyong sweldo. Yan. in fact, no, meron pa pong isang senaryo kung saan kahit hindi kasal, no, meron pa rin pong karapatan yung ka-live-in mo kung halimbawa kayo po ay nagsasama bilang mag-asawa, no, magka-live-in kayo, tas hindi po kayo kasal, pero wala naman po kayong legal impediment, no, na Walang sabit. Walang sabit, 'di ba? Parehong single at kayo po ay nagkaroon ng anak at nakapagpundar ng ari-arian si lalaki, no? Dahil siyang lagi nagtatrabaho, sinasabi po ng ating jurisprudence, itong
effort po, no? Yes, pinapalagay na ang kanilang naipundar ay joint efforts. At ang efforts po ng babae ay yung pangangalaga niya sa kanilang mga supling at sa kanyang asawa Sa at pag-manage household. doon sa kanilang So tahanan. kahit pahilata-hilata lang ang iyong live-in partner, no? Yes. Basta kayo ay wala namang hadlang para sana magpakasal, Mhm. nakikinabang din siya at may karapatan siya kung sakasakali man na maghiwalay kayo. Yes. Doon sa mga properties na napundar during the period of cohabitation. Ayan. Yung cohabitation po, ibig sabihin yan, nung kayo po ay pagsasama. nagsasama. So, napakaganda po ng talakayan natin dahil nai-incorporate natin yung iba't ibang sitwasyon nung mga magkakarelasyon po, no? May asawa, may ka-live-in, naghiwalay, walang basbas ng korte ang paghihiwalay at marami pang iba. So, kung kayo po ay may mga katanungan, baka po yan ay masagot namin. Puntahan nyo lamang po ang aming DZRH digital platforms sa Facebook po. Live na live kami. Search nyo lamang po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. At available din po tayo sa YouTube, ang DZRH TV 4K live stream. Bilang comment po, mababasa po namin yan. At para sa ating malakas question, ilang taon naman ang ibinibigay sa asawa para ipawalang bisa ang bentahan na wala siyang pahintulot? Yes, Yan. meron po kasing panahon, no, ng paghahabol para sa mister o sa misis na hindi sumang-ayon o hindi nagbigay ng pahintulot sa transaksyon. Ayan. At syempre, kapag ganyan, paano nga ba ang pwede niyong gawin? Diba? Ayan. Knowing na meron kayong a certain period, no, para maghabol, paano niyo nga hahabulin? Yan. Kasi kailangan bukod sa kung kayo po ay maghiwalay na, magaling din po kayong mag-trace back ng inyong mga properties. Ano na ba nangyayari sa mga properties niyo? Baka naman ibinebenta to ng wala kang kamuang-muang. Wala kang kamalayan. Oo, diba? pinupuslit na. O kaya, no, inililipat na kung kani-kanino. Yes. Diba? Para lang wala ka ng mahabol. Oh. Kaya importante, again, alerto. O kaya naman, nagpupundar siya ng mga properties, tapos iba pinapangalan. Yes. Di ba oo. maraming ganyan, Oo, Panyera? lalo na may mga pagkakataon, ikaw pa pala ang nagpaaral doon sa asawa mo. Ngayong medyo maayos na. Yan, No? totoo yan. Kumikita na. Ay iba na ang namumunini. Iba na ang kumikita ang kabuhayan. Oo, iba na ang, ano ba tawag dito? Mm. Hindi kumikita ang kabuhayan parang ano bang term doon? Nakikinabang. Yan, iba Oo. na. Ikaw ang naghirap. Iba pero ang nakinabang. Mm-mm. Ang sakit. Dos Compañeras. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po, kapiling ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin kung kailan pwede ibenta ang house and lot ng walang pahintulot ng asawa at ilang taon nga ba ang ibinibigay sa asawa para ipawalang bisa ang bentahan na wala naman siyang pahintulot. Yan. So kanina, ang dami po namin mga in-example na mga sitwasyon kung saan iba-ibang sitwasyon, iba-ibang mga probisyon. Yes. Ang Again pwedeng po, pinasok. kapag ka po ito ay exclusive property ng nagbebenta, hindi kailangan ng pahintulot ng asawa. At therefore, yung asawa naman na hindi nagbigay ng pahintulot, ay wala siyang karapatan na habulin. Applicable lamang ito kung ito po ay bahagi ng inyong conjugal properties and therefore pwede pong habulin. No? Yan po ang malinaw na isinasaad sa ating family code. Ayan, dahil sa mga nagbabalak po na bumili po ng mga properties at kung bibilihin yung properties ay married po ang may-ari, i-ensure nyo po na ang consent nung other spouse ay makukuha po ninyo. Otherwise, maaari pong mapawalang bisa ang inyong bentahan. Transaksyon. Oo. Kasi po under sa family code, kailangan po kapag halimbawa po binenta po ng asawa ang property na walang consent at knowledge po ng kanyang misis or mister, ang sale po ay walang Void. bisa. Walang bisa. Oo.
Oo, at syempre sa ilalim po ng batas, meron lamang pong 5 taon no, mula sa transaksyon para habulin yung bentahan. No? But of course, ito po ay sinasabi po ng batas, continuing offer. Nagsisilbing patuloy na offer para, sige na bayaran mo. At pwede siyang, yung asawa na hindi nagbigay ng consent, no, pwede siyang mag-execute ng document na pagpayag no, to ratify the sale. Ngayon, sasabihin nyo, ay attorney, hindi ba pagka-void ang transaction imprescriptible o hindi nagpiprescribe? Ito po yung isa sa mga exceptions doon sa isinasaad naman ng ating civil code. Dahil nga po espesyal at meron pong specific na provision sa ating family code na nagsasabi ng ganito. Before the effectivity of the family code, meron tayong provision sa civil code na hanggang 10 taon at ang sitwasyon ay voidable. Pero dito sa ating family code, no, malinaw at specific ang batas na it is void, pero pinaiksi na din yung pagkakataon or panahon para habulin ito. Meron lamang 5 taon. Dati ay 10 taon. Ayan. Kaya mga mister, mga misis, alerto dahil baka lumagpas na yung period na ito, ay wala na kayong mahahabol. Yan. At kanina po, sinasabi natin na kung halimbawa na kayo po ay naghiwalay ng walang basbas ng korte, ay hindi po nadidissolve ang inyong property regime. So, yun pa rin po ang magsisilbi ninyong guide para sa pamamahala ng inyong mga ari-arian. Ibig sabihin, kahit pahiwalay na kayo at basta walang basbas ng korte, no, kailangan nyo pa rin hingin yung pahintulot ng asawa ninyo kung magbebenta, magmo-mortgage, o even sa pagpaparenta, Attorney Cam, magpaparenta kayo ng property ninyo. Ibig sabihin, kahit nasang panglubalop yung inyong misis o kaya mister. Oo. Maliban na lamang po kung dudulog kayo sa korte at hihingi kayo sa kanila ng pahintulot. Mag-petition po kayo sa korte para i-authorize kayo na ibenta ang property. That way, no, hindi naman po mag-aalanganin or malalagay sa alanganin yung pinagbentahan ninyo at wala na ding mahahabol pa yung asawa ninyo na hindi nagbigay ng pahintulot. Yes. At isa pong maaari nyo pong gawin kung halimbawa po no na gusto nyong i-dissolve ang inyong property regime no at kayo po ay naghiwalay na, kumuha po kayo ng legal separation, Panyera, di ba? No? Kasi o kaya ay judicial separation of properties. Oo, pag ganito po kasi dito na sinasabi na yung property regime ninyo ay maaaring ma-dissolve no? At yung sinasabi ni Panyera na judicial separation of property, doon na, no? Talagang hiwalay na. Hiwalay na ang puti sa decolor. Magkakaroon ng liquidation of your assets. No? Sa mga ganito pong pagkakataon naman, yun pong nagbigay ng dahilan para magkaroon kayo ng ground for legal the petition. For the petition, ay maari pong forfeit, no? Bakit ba ako forfeit? Pwede po ninyong, ano ba sa Tagalog yung forfeit? Pwede nga mapawala. No? So, mawala sa kanya, hindi na siya mabibigyan at ito ay ibibigay no, sa inyong mga anak, bahagi ng advanced legitim o kaya naman ay sa innocent spouse o dun sa asawa na yung innocent spouse, yung hindi nagkasala. Yan. So yun po no, yung kagandahan po no, dun po sa judicial separation of property o kaya po yung sinasabi natin na legal separation. Bagamat doon po sa legal separation, maaari pong ma-dissolve ang inyong property regime, hindi naman po nadidissolve ang inyong marriage. Yes, oo. Pero this is my suggestion. Instead, no, i-pursue po ninyo yung sa halip na kayo ay mag-legal separation, ano. Kasi pag legal separation, nananatili pa rin kayong mag-asawa, kagaya ng binanggit ni Attorney Cam. Para no? Stay in a marriage na wala na papel na lang ang nagkukonekta sa iyo, di ba? Ay gagastos ka na din lang sa pagsasampa ng petition sa korte. Why not, no? Consult your lawyer, no? Total din mag-engage ka din naman ng lawyer I-consult niyo na yung lawyer. Attorney, baka po merong ground for annulment of marriage or declaration of nullity. That way, pareho na kayong malaya. Huwag niyo na pong isipin na, hindi ako papayag na maging masaya ka. Kasi ikaw, paano pag dumating yung pagkakataon na ikaw, pwede ka na palang maging masaya, no? Just let go. Meron kasi naman ako kakilala, Panyera, no? Ang kanyang mister ay hindi ko alam kung milyonaryo o bilyonaryo. Kaso nga lang ang kanyang mister ay
maloko. Ayan. So, maraming mga chika babes on the side. So, yung babae, yung kanyang misis, talagang marami daw siyang iniluha dun sa kanilang pagsasama at tiniis na lamang niya. So, ang gusto mo, forever kang lumuha. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Kasi kung halimbawa na pakakawalan daw niya yung kanyang mister, no? Wala na siyang mahihita. At magkakaroon ng judicial separation of property o kaya yung mga susunod na mapupundar ni mister, baka hindi na siya kasali at ganito naman. mawalang ang kanyang mga anak. Ganito naman, misis, no? Dahil nga po, no, dahil ang pambababae o panlalalaki, no, itong mga ganitong sitwasyon ay take note, no, repeated marital infidelity ay isa pong basihan para doon sa legal separation. Now, kung sakasakali po, yun o kahit pa sa annulment, hindi not necessarily that ground, no, kasi baka may mahanap pa pong saktong ground ang inyong lawyer, yun pong property na nasa inyong mister. Dahil I would assume wala kayong prenuptial agreement, hindi po ba kayong dalawa ang nagmamayari? And therefore, no, pwede po ninyong ipa-forfeit yung share, no? Kahit pa siya lang ang nagpundar nito. Maari po kasi ninyong ipa-forfeit yung properties na ito pabor sa inyong mga anak. That way, sige, mag-asawa ka ulit, paghiwalay na tayo, pagka may basbasan ng korte, magpundar ka ulit ng panibago mo. Pero yung share mo dun sa ating conjugal assets or absolute community of property, ibigay mo sa ating mga anak. At kung ayaw ng mga anak, edi sa akin, innocent spouse. Ayan. Wag mo pong itali yung sarili mo sa isang kasal na forever ka lang luluha dahil ayaw mo lang siyang maging masaya. Kaya mo siya maging masaya. Sumaya ka rin. Pero ang kanya naman sinasabi, Panyera, kaya daw ayaw niya nga humiwalay. Dahil nga yung mga future pa, dahil malaking tao ang kanyang sabi niya, di kami na lang makinabang. Ganon. Pero sa ako, naniniwala ako. Ang tanong ko kasi, bakit wala ka bang kakayahan? Wala ka bang tiwala sa sarili mo na patunayan mo naman sa sarili mo. Alam mo kung bakit, na may Panyera? kakayahan ka din. Kasi siya ay nanatiling housewife sa tanan ng buhay nila. Dahil malaki nga itong kumita, itong kanyang asawa. So talagang yun ang problema ngayon. So Oo. this is my tip to you. Challenge yourself. Yan. Diba? Challenge yourself. Hindi yung lagi ka lang nakaangkla or nakaasa sa iba. Abay, iba po ang pakiramdam nung meron kang purpose sa buhay. At may sarili kang kita. May sarili kang kita kahit gano'n yan kaliit. Diba? Tama. Total naman, meron kang share doon sa conjugal assets, di yun ang puhunanin mo and challenge yourself. Set up your own business at palakihin mo. Diba? At isa pang iniisip niya, Panyera, talagang chinismis ko na. Kasi kung halimbawa na yun nga, no, magkaroon ng judicial separation of property, tapos ang mga anak niya po ay nagkaroon ng annulment decree, at siya ay magpakasal dun sa kanyang pangalawang Gloria, at yung kanilang mga anak ay magiging legitimate na, 'di ba, nung kanyang spouse. So yung maipupundar niya, yun na, no, sila na ang magiging parang focus on that part. Hindi pa din. Because, no, bagaman at maghiwalay kayo, yung anak mo, basta legitimate sila, ay mananatiling tagapagmana ng tatay nila o nanay nila. Regardless kung anong mangyari sa kasal ninyo. Maliban na lamang, no, kung later on, dahil dun sa decree, no, at ito ay base doon sa declaration of nullity of marriage, except, of course, if it is psychological incapacity na ma-declare na because of the ground, illegitimate din ang inyong mga anak. Ayan. Mag-consult po kayo ng lawyer. Yes. And i-explore po ninyo ang lahat ng mga possibilities. Your lawyer should be able to explain, no, lahat ng anggulo ng inyong kwento. At para kayo makapag-decide ng tama at well-guided kayo, para hindi kayo nananatili sa isang kasal na puro luha lang ang kinukolekta ninyo. At hindi lang yan, Panyera. Kung halimbawa, maipapasa rin ang divorce law, di ba? Mas madali, no? At mas maraming options, mas maraming grounds na maaari mong silipin para mapawalang bisa ang inyong kasal. Ano ba na nangyari dun, Panyera? No? Wala. Pero nakapasa na attorney ka.
nakapasa okay. na. Pero aantay natin. I don't know, I think it is hindi ko alam kung magbabaycam siya. Pero alam, wala pa akong malinaw na portion dyan sa Senado. Si Mir, sabi niya, may buti kung may pangalawang Gloria man lang. Ay, may nag-message kanina, di ba, Panyera? Ano sabi niya dun sa ating sinasabi Si kanina? Ma'am Grace Recta, ang sabi ni Ma'am sinasabi ni Grace? Ma'am Grace Recta. Ako ang nagsaing, iba ang Ibang- kumain. Yan, oo. Si Ma'am Grace Recta pala, Attorney Cam, nakabakasyon ayon sa kanyang anak si Oscarita Recta. Oy, Ayan, magandang gabi po. napakaganda. May katanungan si Marcelo M. Sabi niya, good evening po mga attorneys. Maaari po bang magbenta ang tatay kahit walang consent ng mga anak? Thank you po. Ayan. So, ganito po, no? Kung halimbawa po ang property po ay, ang nagmamay-ari po ay ang tatay na eksklusibo niyang property, assuming na, kasi baka namatay na yung asawa nito, no? Kung kanyang property, hindi niya kailangan ng consent ng kanyang mga anak. Pero kung halimbawa, dalawa silang may-ari, tapos namatay at hindi sila nakapag-settle ng estate. Mag-asawa, namatay yung isa, Yan. no, at meron silang anak, hindi nagsettle ng estate. nag-liquidate at nag-settle ng estate. Abay, syempre nagkakaroon ng karapatan Yes. ang mga anak. Therefore, hindi maaring ibenta Benta ni tatay. o ni nanay lang ang property dahil co-owned na ito with the children. Yun. Kasi minsan naiitsupwera na rin yung mga anak. Diba? Ayan. So, yun po yung tricky part doon. Kapag Oo. halimbawa buhay po ang mag-asawa, kahit ibenta ang property, hindi Walang kailangan pakialam ng ang consent anak. ang mga anak. Ha? So, hindi pwede sabihin na, ma, pa, di ba, magiging ba- manak oo, yan? hahabulin ko yan. Hindi ako nagbigay ng consent. Excuse me. Ay, nako. At Attorney Cam, batiin lang muna natin to. Birthday niya today. Happy birthday! Pa-shoutout ba sa kumpare ko? Birthday niya today. Pare Kent Lape. Mali pala ako nang intindi. Mandawe Junior Baran Felipe. Happy birthday sa inyong kumpare Kent Lape. Magandang gabi po sa inyo. At magandang gabi rin sa mga taga Caramoan, Camarines Sur, especially kay Jobe Barbecho at Sandy Tomol, at mga taga Valenzuela, Maricor Angeles, at Zoraida Nieves Falorina. Ayan. Ano pa ba ang may mga May question mga pa ba questions dyan? ito. Naghahanap ako, Attorney Cam. Let me check. Sabi niya, wait. Yan. May karapatan po ba ako nakalibi ng partner doon sa properties na naipundar niya? Dalawa po ang anak namin. Again po, kung halimbawa, nabanggit during namin the kanina, period, cohabitation, kung At kayo po ay walang legal impediment, ano. meron. Pero kung halimbawa ang isa po sa inyo ay merong asawa, Oo. ayun. Ay, hindi pwede. Maliban na lamang kung ikaw, mapatutunayan mo na, kung halimbawa sa halagang 1 million yung value ng property, naghambag ako dyan ng kalahating million. So, hati tayo. Diba? So, mayroon pong ganon. At halimbawa, tumaas na sa 2 million yung value ng property, no? Na originally binili ninyo ng 1 million ng 1 na. million. Aba, syempre, 50-50 kayo doon dahil 500. Ito yung question, Attorney Cam, si Christina. Nagkahiwalay na po kami ng asawa ko, pero kasunduan lang namin. May mga naipundar po kaming ari-arian nung kami nagsasama pa. Wala na po siya ngayon, pero bago pa siya namatay, ay naibenta po niya ang isang property namin sa probinsya nang hindi ko nalalaman. Yun po ba ay mahahabol ko pa? Okay. Ang tanong ngayon, ito kasi, Attorney Cam, no? Isa rin to sa tricky part. Binibigyan po kayo, kung wala kayong pahintulot, no? Binibigyan po kayo ng batas ng 5 taon para habulin ito. Pero may condition po ito. Dapat po, kapag naghahabol kayo, no, ay kayo ay validly existing pa ang inyong marriage. Anong ibig sabihin nito? Dahil namatay na ang asawa ninyo, no, hindi na po ninyo mahahabol. Kasi ang kondisyon para mahabol ninyo sa loob ng 5 taon at existing pa ang inyong marriage. By the death of your spouse or your husband, na-dissolve na po ang inyong kasal. And therefore, goodbye na lang sa property mo. Dapat po ito ay hinabol ninyo bago pa namatay ang asawa ninyo. Yan. Yun. So, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, again po yung ating malakas question sa mga gustong sumali. Ayan ilang taon ang binibigay sa asawa para ipawalang bisa ang bentahan na wala siyang pahintulot. Punta po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at doon po kayo sumagot. Doon po kami pipili ng winner. Ayan. Napahabol na greetings lang tayo, Panyera, sa mga
nakatutok at nanonood sa atin. Magandang gabi po kay Rizaldi Lorenzo, kay Christine, ayan, ng Marikina City, magandang gabi. Ali Pulido, ayan. Ganon din po kay Laili Lu, ayan. More power po sa inyong program. Maraming salamat. Yes, magandang gabi din po sa mga taga-OFM conventuals dyan sa Tagaytay City. Magandang gabi po. Ito yung mga attorney ka, mga Franciscans. Order of Friars Minor Conventual or OFM Conventual dyan sa Tagaytay City. Dyan po sa Cavite. Magandang gabi po sa inyo. Magdalena Martin, magandang gabi dyan po sa may Gagalangin, Tondo. At ayan, mamaya sasagutin natin ang inyong katanungan. Magbabalik po. Yes, ayan, meron pa. Meron kasing nagtatanong dito, Attorney Cam. Sabi niyang ganon, sabi niyang ganon. Attorneys, number one, attorney, sa unang asawa lang nakapangalan, sa isang asawa lang nakapangalan ng property, need pa ba yun ng consent? Wala pong married to. Plus may question din si Lian, can you talk about conjugal property laws regarding couples who were married in the Philippines but divorced when both migrated to the US? Okay. Englishin mo, attorney ko. I'm nose bleeding. Magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Ilang po muna mga paalala. Kasama pa rin po kapiling ang mga panyera ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Yes. maraming nagme-message, mga bago, no, nag-post ng kanilang sagot dito sa public post, Attorney Cam. Pero batiin na lang natin, Eric Valido, Phoebe Haranilia, Miss Charo Abraham, Renato C., gayon din maraming iba pa, Ramel Maluto, and Joseph Abalos, magandang gabi, Eli Abanto, Marcelo M. Ganon din po kay Magdalena Martin ng Tondo. Ayan. And Jeffrey, magandang gabi sa iyo. Oy, si Mama Wida tsaka si Papa Will. Babatiin ko na din ang lahat ng mga taga Benavista Marinduque, lalong-lalo na yung taga Bagtingon at saka taga Bikas-Bikas Benavista Marinduque, gayon din mga taga Malibago, Torrijos Marinduque. Ayan. Magandang gabi po, Lendy Cabalis, at syempre, Eli Abanto, sabi niya, di ba? More power din sa inyong program. Thank you so much. Bago tayo nag-break, Panyera, may questions? Before we pause for commercial, meron tayong question, yung tungkol doon sa attorney sa isang asawa lang, kasi akala ko number one. Sa isang asawa lang na nakapangalan ang property, need pa ba yun ng consent? Wala pong married to si Joel actually. Kung ito pong property na ito, regardless kung halimbawa po ito ay sa isa lang nakapangalan, pero ito ay na-acquire before the marriage o kaya ay during the marriage, pero sa isang tao lang ipinangalan, no? Basta't hindi ito mana, ay kayong dalawa po ang nagmamay-ari nito ng inyong asawa, and therefore kailangan po ng consent o pahintulot ng asawa bagaman at hindi siya or bagaman at hindi nag-a-appear sa title ang kanyang pangalan. Hindi po conclusive yun, ha, dahil kailangan pong tanungin, no, kung ikaw ang buyer, tanong, are you single or married? Not that you're interested, pero mahalaga pong malaman ninyo. Yan. Ito naman, may question din dito. Ako po ay hiwalay na sa aking asawa ng matagal na, more than 5 years. Meron na po akong ka-live-in partner. Nung kami po ay mag-asawa, alam ko po na ang mga napupuntar kong mga ari-arian ay pag-aari naming dalawa. Ngayon po nahiwalay na kami, gusto ko pong bumili ng property at ipangalan po sa aking ka-live-in. At ang aking ka-live-in po ay single. Ayan. At ang question ko lang po, kung halimbawa po na pwede po ba akong mag-execute ng affidavit na nagsasabi na kung mamamatay po ang asawa ko, ay pwede akong mag-dispose ng mga
property. So, hindi niya nasabi, panyera din kung meron silang anak o hindi, no? Pero ganito po, no, unang question niya, kung po pwede bang bumili siya ng mga property, mag-acquire ng property, ipangalan sa kanyang ka-live-in, na Siyempre, single. hindi. Oo, of Dahil may course. sabit ka eh. Ito po yung sinasabi namin na kapag may sabit ka, may asawa ka, at hindi pa kayo hiwalay, wala pang basbas, no? Hindi na declare na walang bisa ang inyong kasal ng korte, kahit bumili ka po ng mga ari-arian at ipapangalan mo under po, no, doon sa iyong ka-live-in, pinagbabawal po ito, may prohibition po ang batas, no? Lalo na kapag kayo po ay nagsasama ng ayun, no, maaaring guilty po kayo sa kasong concubinage. Oh, bagaman at hindi po hindi na po kailangan Yes. ng guilty verdict dito, hindi po kailangan magkasuhan. Basta ma-establish lang nagkaroon ng relationship, Oo. wala pong epekto, Yes, no? hindi ka rin pwede mag-execute ng affidavit kung saan sinasaad doon na kapag namatay ang iyong asawa, ikaw na ang may karapatan na mag-dispose ng Dahil iyong ang property. batas po, no, ang batas po ang magsasabi kung kanino ito mapupunta. Meron po tayong tinatawag na succession, no? Kung meron po kayong anak, no, kailangan sila po ay binibigyang prioridad na magmana ng inyong mga At ari-arian. kahit wala pa kayong anak, tagapagmana po ninyo ang inyong original. Yes. So, importante po. Wala pong affidavit. Na gano'n. Kung ako yung asawa mo, Anong gagawin mo pa niya? kung ako yung asawa mo, ay patatanggalin kita ng share, di ba? Tama. At lahat ng ibinibigay mo doon sa girlfriend mo, babawiin ko. Anyway, ito yung question ni Lian. Can you talk about conjugal property laws regarding couples who were married in the Philippines but divorced by both when both migrated to the US? Ito pong kapag ka po halimbawa, ito po ba ay mixed marriage na ibig sabihin at the time nang nag-file ng divorce ay isa sa inyo or both of you ay naging naging naturalized citizen na sa ibang bansa. Kasi kung kayo po ay pareho pang Pinoy, no, wala po kayong, kumbaga, ay hindi po papayagan ng batas ang inyong divorce. Hindi po yan kikilalanin dito sa Pilipinas. But anyway, halimbawa po sa inyo ay mixed marriage na, yung ibig sabihin isa ay foreigner na, no, by reason of naturalization, yun pong divorce decree, no, ang kasal ninyo ay ng divorce decree, no, ay pwede po ninyong iparecognize dito sa Pilipinas. Ibig pong sabihin, kikilalanin ang paghihiwalay ninyong mag-asawa. But, no, pagdating po sa mga ari-arian na nandito sa Pilipinas, sasaklawin po ito ng batas dito sa Pilipinas. Ang mangyayari, titingnan po ano nga ba yung inyong property regime at that time po na kayo ay kasal pa nung kayo ay mga Pinoy pa. Yan. So, importante So chances po yan. are, maghahati kayo. Maliban na lamang kung meron kayong mga i-allege dun sa inyong mga petisyon, kasi usually isasama na din yan tungkol sa liquidation ng assets, no? May mga i-allege kayo doon na kailangang ma-forfeit yung share ng asawa ko. Pabor sa akin dahil ganito ang mga ginawa niya. Pwede po ninyong gawin yan. Ayan. Meron pang question dito, sabi niya, magandang umaga po, magandang gabi po. Sabi niya, married po ako sa aking asawa, no? 10 years na po kaming kasal. Isang araw, bigla Boy po, pa si Isabel. bigla pong, bakit ako naka-freeze? Oo nga, bakit Oo ka nga. Okay, isang araw, ang nangyari, panyera, bigla pong umalis ang aking mister nang wala pong pasabi. At hindi ko na po alam kung nasaan po siya. May nakapagsabi na lang po sa amin na malayong kakilala na siya daw po ay nakikipag-live-in na sa iba. Sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay. Ngayon po, gusto ko pong ibenta ang property namin sa Cavite. Ngayon po ay ang sabi ng prospective buyer, kunin ko daw po ang consent ng aking asawa kasi nga daw po ito po ay pag-aari naming dalawa. Hindi ko na po malocate ang aking asawa. Ayan, hindi ko rin po alam ang kanyang ano ba tawag yung whereabouts? Madali ng lokasyon, Oo. kinaroroonan. Yeah, Pero madali nang maghanap ngayon, attorney ka, with social media. Yes. Dali-dali nang hanapin. Oo, pero kung meron nga akong kakilala would you believe, no? Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Nalocate ko ang kanyang nalocate ko ang kanyang address at saka mobile number sa US. Imagine that. Yan. Parang wala. Magaling po akong stalker. Oo. Ano nangyari sa RHTV dun sa aking itsura? Oo, nakasimangot ka. Parang
parang kinakausap ni Attorney Rina ay hologram na lang, no? Oh, Parang AI, artificial intelligence na lang. Sige, go ahead, Attorney Eto Cam. na, kung isang option mo rito, Panyera, di ba? Kung pwede ka magpetisyon, no? Sa court. Ng judicial authorization na hindi mo makuha yung consent ng husband ninyo at sabihin po ninyo na hindi ka na inabandona ka tapos wala nang balak na bumalik yung inyong asawa. Pag ganito po kasi pwede kang humingi ng judicial authority para ikaw na ang mag-administer ng inyong property. So pwede naman po 'yun. Ayan. Yung mga nangingiwan po dyan ng mga wala po kayong balak bumalik, pwede pong gawin ng mga yung abandonment. Oo. By the way, no, kapag ka po hilingi kayo ng permiso ng authority sa korte Yes. para maibenta ang property, kailangan po ninyong meron kayong valid reason. No? Hindi yung kapritsyo lang. So, Tama. kailangan pong ipakita na ito ay pangangailangan ninyo. Pwede rin pong ipakita kahit yung pag-uumpisa ng negosyo. No? Pursue. Kasi, di ba, ang asawa po ninyo ay may obligasyon din na suportahan kung magpupursue kayo ng career. So, Yes. kasama po yan. Valid yan na ground. Valid na reason yan para pahintulutan kayo ng korte. Ito, Attorney Cam, si Carmen. I am an OFW. Meron pa bang oras? Meron pa. Just one question. I am an OFW po and more than 10 years na kami nahiwalay ng ex-husband ko. May conjugal property po kami na bahay at lupa, pero ako lang po ang nagpundar. May nabili din po ako na lot under my name and title. Tanong ko po, attorney, kung pwede po ba ako magpagawa or gagawa ng last will and testament ko na lahat ng napundar ko, even yung house and lot ko, ay mga anak ko lang po ang may karapatan. May ibang pamilya na po ang ex-husband ko at may 2 anak na rin po siya sa pamilya niya ngayon. Kasal po kami. Dito na ngayon papasok yung kasi hindi mo siya maaaring yung pangangaliwa kasi pwede rin yung disinheritance pero masyadong kumbaga ay masyadong tedious yun para sa maiiwan mo. Ang pwede mo ngayong gawin di mag-petition ka for judicial separation of property. By the way, kapag ka po kayo ay yung sundan ko lang yung mga natalakay ni Attorney Cam, no? Kapag ka po hahabulin ninyo ang property na ibinenta ng inyong asawa, kailangan po ay buhay pa yung asawa ninyo, no? Other than that, kailangan po ninyong i-file ang petition sa korte to declare yung transaction void. At kung halimbawa po na ilipat na ang title ng property, to cancel the title at i-revert doon sa kanyang i-restore sa kanyang original na title, no? So yun po ang maaari ninyong recourse kapag ka po nandun kayo sa ganoong sitwasyon. Okay. Napakabilis ng oras pero eto na para sa ating malakas question ngayong gabi. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Ito na! Para sa katanungang, ilang taon ang ibinibigay sa asawa para pawalang bisa ang bentahan ng wala siyang pahintulot? Ang sagot po ay 5 taon. Congratulations po! Ang ating winner ay walang iba, kundi si Riza de la Cruz ng Naga City. Congratulations sa iyo! 500 pesos abangan po this week ang iyong papremyo. Maraming salamat sa mga nanood, tumutok, nakinig sa ating programa. At bukas magkakasama-sama pa po tayo. Hindi pa po Friday, Thursday pa lang. Attorney Cam, babatiin ka lang. Yes. Congratulations na graduate siya ng cum laude sa University of the Philippines. Ang bunsong anak ni Sanser Pertes. Congratulations sa iyo, Derek Pertes. Si Derek ba o si Clyde? Hindi ko alam. So congratulations and of course a very proud na mommy. Congratulations. Nakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos Compañeras.